may pinapanood ka bang pelikula nitong mga nakaraang araw? Matagal na panahon na. Ano ang pinakapaborito mong pelikula? Marahil ay isang pagkiling. Lagi kong iniisip, ang pelikula ay isa sa mga pinakadakilang imbensyon ng sangkatauhan. Kaya naman kapag sinusubukan nating balikan ang ating mga napanood na pelikula, malalaman natin na may mga pelikulang tunay ngang masasabi kong isang malaking pangyayari sa buhay ko. Unang beses akong lubos na naantig ng isang pelikula. Noong high school ako, nang mapanood ko ang Asterisk Dead Poets Society. Nang silang lahat ay tumayo sa ibabaw ng kanilang mga mesa at matapang na sinabi ang linyang, "O Kapitan, aking Kapitan." Alam ninyo, napaka-impactful noon sa akin. Ang dating boring at walang kwentang pagkabata ko ay biglang naging kapana-panabik. Bigla kong naalala ang isang tula ni Beidao. Hanggat tumitibok ang puso, ay may agos ng dugo. Mula noon, nahumaling na ako sa panonood ng pelikula. Mula noon, walang hangganang pinalawak ng pelikula ang aking mundo, at pinalawak din ito ang hangganan ng aking buhay. Sa pamamagitan ng pelikula, maaari akong pumunta saan man. Walang limitasyon sa espasyo. Hindi tiniklap ng panahon. Noong kolehiyo, pinupuno ng mga pelikula ang napakaraming oras ko na walang ginagawa. At napakaraming beses na din naman akong naimpluwensyahan ng mga pelikula nang hindi ko namamalayan. Pwede kong sabihin na noong nasa hustong gulang na ako pagkatapos ng pagdadalaga, pagbibinata, pinalaki ulit ako ng mga pelikula, at hindi ko kailanman ito pinlano. Ang bawat pelikula ay isang hindi inaasahang pagkikita, para bang ang pagkalito nang pumasok ako sa mundo ng pagtatrabaho. Unti-unti kong tinapyas, at dinurog ang aking panahon bilang estudyante. Sinadya kong manood ng maraming nakaka-inspire na pelikula. Marami ang napapanahon, at nagbigay sa akin ng tunay na pagkagalit. Ngunit ang unang pagkalito ko sa buhay na napakalawak, ay hindi tuluyang nawala. Hanggang isang araw, bigla ko na lang ulit napanood ang Asterisk King of Comedy. Nakita ko si Liu Piao na tinuturo ang karagatan sa gabi at sinabi, "Madilim sa unahan." Wala akong makita. Tapos si Yin Tianchou naman ang sumagot, "Hindi rin naman magiging maganda pag umaga na." Dati, kahit ilang beses ko na itong napanood, hindi ako naapektuhan sa eksena na ito. Pero noong mga sandaling iyon, parang may biglang bumuhos na damdamin. Lahat ng pagkalito ay parang hamupa na ang alon. Nakaramdam ako ng hindi pa nararanasang katahimikan. Ito rin ang pagkakataon na sanay sa akin ang paulit-ulit na panonood ng isang pelikula. Sapagkat ang anumang libro, kanta, o pelikula, ay nangangailangan ng tamang panahon upang maging tunay na sa akin. Hindi naman kailangang maging napakalawak ng konsepto ng pelikula na may ugnay sa buhay. Minsan, isa lang itong libangan, isang pampasigla sa buhay, o kahit na sandali lang ng pagpapahinga at pagre-relax. Pwede itong maging makahulugan, o hindi naman. Katulad na lang noong nanood ako ng Captain America noong 19 anyos ako. Nang lumabas siya mula sa makina. Nang makita ko siyang payat na biglang lumabas ang mga muscles, agad akong nagdesisyon na mag-gym na. Totoo, yun ang unang beses na naisip ko, na ang isang lalaki ay pwedeng ilarawan gamit ang napakagandang salitang sexy. At ang pinakamalaking tagpo ko sa pelikula, ay ang pangalawang beses kong panood ng Asterisk Green Book Asterisk noong 2021. Habang nasa pinakamababang bahagi ako ng buhay ko. Dahil sa linyang, maraming taong nag-iisa sa mundo. Natakot akong gumawa ng unang hakbang. Doon nagsimula ang pagnanais kong gumawa ng movie review. Kaya nag-aral at nag-research ako ng gusto. Pero ang nakuha ko lang ay isang malakas na pagkabigo, kasi napakaraming nanghuhusga. Sinasabi nilang saturated na ang industriya, o kaya naman mahirap kumita rito. Sa totoo lang, huli na nga ang simula. Pero sa totoo lang, kapag naalis mo lang ang mga ingay na yan, ang paggawa ng unang hakbang ay mahirap. Marahil maraming bagay ang hindi magaling gawin ng isang nasa hustong gulang na. Pero tiyak na magaling silang tumimbang ng mga bagay-bagay. Pag-isipan mong mabuti, ang mga bagay na talagang gusto mo, ay kahit anong timbang mo pa, magugustuhan mo pa rin. Ang bagay na talagang gustong-gusto mong gawin, kahit kailan mo pa simulan ay hindi pa huli ang lahat. At ang dahilan kung bakit, ang Asterisk Green Book Asterisk ang pinakamalaking pagtatagpo ko sa pelikula, ay hindi lang dahil sa linyang iyon, kundi dahil din sa 4 na taon kong pagiging movie reviewer, na medyo mahina ang performance. Ang pager review ko ng pelikulang Asterisk Green Book, parang biglang bumukas ang aking Asterisk Rendo Asterisk Meridian.
Unang pagko-commentary ko pa lang ay umabot na sa 3 milyon ang aking followers. Pero agad ding tinanggal. Nung 5 milyon na. Nag-post ulit ako. Tinanggal ulit. Noong mga nakaraang araw, nung umabot na sa 8 milyon ang followers ko. Gumawa ulit ako ng bagong version. Iisipin ko munang subukan ulit sa huli. Tapos may nakita akong comment na nagbibiro. Pre, naging pampanaliw na ba sa'yo itong asterisk green book? Grabe, natawa talaga ako ng gusto sa comment na yon. Pero ang asterisk green book asterisk para sa akin, isa talaga sa mga pinaka-espesyal na pelikula. At ang dahilan kung bakit natin ito pinag-uusapan ngayon. Sadyang nagkataon na ang 2025 Douyin Movie Night ay magsisimula na. Inanyayahan ako ng opisyal para pag-usapan ang aking mga karanasan sa pelikula. Isang bihirang pagkakataon din ito para makipag-ugnayan sa platform. Isang huli ang pagsisimula, walang sapat na kaalaman. Di professional na movie reviewer sa YouTube. Mula sa pagiging mahilig, narito ang ilang bahagi ng aking paglalakbay. Ako si Was, nagkukwento. Sana'y lagi tayong magkakasundo sa mga pelikula. At ikaw, kaibigan ko, anong pelikula ang nagpakilala sa atin sa isa't isa? Para sa iyo, ano naman ang pinakamalaking tagpo mo sa pelikula?